Ang gabi ay tahimik sa Austin, Texas, ngunit sa loob ng isang maliit na tahanan sa gilid ng lungsod, sumisigaw ang isang ama na lasing. Walang kwenta ang lahat ng to, sigaw niya habang hinahagis ang bote sa sahig, sabay putok ng baso. Sa isang sulok, isang batang lalaki, 11 taong gulang, nakatalukbong sa kumot, nakatitig sa kisam na parabang doon siya makakakita ng sagot. Ako yon. Ethan Parker. At sa unang pagkakataon, malinaw kong naintindihan na wala akong Diyos. Ang aking ina, si Sarah, ay nagtatrabaho ng 2 trabaho. Umaga bilang kahera sa isang gasolinahan, gabi naman bilang tagalinis ng motel. Hindi siya masama, pero pagod. Laging pagod. Hindi kami nag-uusap tungkol sa pananampalataya. Wala sa bahay ang kahit anong tumutukoy sa Diyos. Walang krus, walang Biblia, wala ring dasal bago kumain. Ang naging mundo ko. Musika. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Mula sa unang beses kong narinig ang gitara sa radyo, alam kong may kakaiba sa tunog na yon. Parang nagsasalita sa puso ko, parang iyon ang tanging boses na nauunawaan ako. Sa edad na 14, sinulat ko ang unang kanta ko sa lumang notebook ng nanay ko. Rebelde ako, ang pamagat. Walang himig, puro galit lang at tanong, kung may Diyos na, nasaan siya noong gabi-gabing umiiyak ako. Sa eskwelahan, habang ang iba kong kaklase ay nagdadasal sa mga youth group tuwing linggo, ako ay nasa garahe ni Ryan, kasama si Jason, bumubuo ng banda. Ano ng pangalan natin? Tanong ni Ryan habang inaayos ang amplifier. Black Ashes, sagot ko agad. Bakit Black Ashes? Tanong ni Jason, nagkibit balikat habang binubugbog ang drums. Para ipaalala sa lahat kung anong nangyayari kapag sinusunog mo ang mga paniniwala nila. Napangiti ako. Tumawa si Ryan, pilit. Hindi ko pa alam noon na may lumang apoy sa loob niya, isang apoy na hindi pa tuluyang namatay. Simula noon, sumabog ang lahat. Tumugtog kami sa maliliit na bar. Nag-upload kami ng video sa internet. May mga taong tumatawag sa amin na lason sa lipunan, pero para sa amin, iyon ay papuri. Naging tema ng mga kanta namin ang pagkamuhi sa simbahan, paninira sa mga pastor, at pagtanggi sa Diyos. Gawin nating politika ang musika, sabi ko minsan kay Ryan habang nakaupo kami sa likod ng van. Tuksohin natin sila. Gisingin ang mga natutulog sa kasinungalingan. Tahimik si Ryan. Sigurado ka bang ito talaga ang gusto mong mensahe, Ethan? Kapag ginulo mo ang relihiyon, doon ka lang nila maririnig. Naging misyon ko ang hamunin ang langit. At habang lumalalim kami sa kasikatan, palakas ng palakas ang sigaw sa loob ko, wala nga bang Diyos? Pero tinatakpan ko yun sa droga, sa babae, sa sigaw ng mga tao. May isang gabing hindi ko malilimutan. Pagkatapos ng konsyerto sa Phoenix, Arizona, habang nakaupo ako sa backstage, nilapitan ako ng isang batang babae. Siguro nasa 13 o 14 na. May suot siyang itim na shirt na may logo ng banda. Ethan, sabi niya nanginginig. Ipinaglaban mo ako ngayong gabi. Salamat. Dahil sa'yo, hindi ko na kailangan ng Diyos. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sinikap kong ngumiti, pero nang lumingon siya, hindi ko napigilang pumikit. Ano ng klaseng leader ang ako? Pagkatapos ng gabing yon, uminom ako magdamag. Ilang buwan pa ang lumipas at dumami ang concerts. Dumami rin ang away. Si Jason ay madalas magwala kapag walang droga. Si Ryan, lalong tahimik. Isang araw, sa biyahe papuntang Seattle, narinig ko siyang nagdarasal ng mahina sa likod ng van. Ama, kung nandyan ka pa ni. Pinutol ko siya. Ano iyang ginagawa mo? Nagulat siya. Wala. Wala ito. Nagdarasal ka ba, Ryan? Basta huwag mo akong husgahan. Hindi kita hinuhusgahan. Pero hindi ito makakatulong sa imahe natin. Hindi na siya sumagot. Pero mula noon, parang bumigat ang hangin sa paligid niya. At noon ko inisip ang isang ideyang hihigop ng lahat ng atensyon, isang Biblia. Isang apoy. At isang entablado. Sunugin natin ang Biblia sa harap ng libo-libong tao, sabi ko habang nagmi-meeting kami para sa tour. Anong sabi mo? Tanong ni Jason, parang natuwa agad. Sa show natin sa Sanjiville, Tennessee. Doon natin gawin. Isang simbolikong kilos para ipakita sa mundo na ang relihiyon ay hindi na makapangyarihan. Tumutol si Ryan. Hindi ba't sobra na yon, Ethan?
Bakit? Hindi ba't yun naman ang ipinaglalaban natin? Provokasyon, pagpapalaya, pagsira sa huwad na kabanalan. Nakakatawa, bulong ni Ryan, ang gusto mong sirain ay bagay na hindi mo rin nauunawaan. Nag-init ang ulo ko. Kung hindi ka komportable, umalis ka sa banda. Tahimik ang kwarto. Nagsalita si Jason, gawin natin. Sigurado ako, mapupuno natin ang stadium. Nagpatuloy ang plano. Isinama ko ang isang lumang Biblia, hindi ko na maalala kung saan ko nakuha, marahil regalo noon ng kapitbahay naming matanda. Inilagay ko ito sa loob ng backpack ko, at bawat araw papalapit sa konsyerto, mas lalo akong nanabik. Sa backstage ng araw ng konsyerto, habang inaayos ang gitara, nilapitan ako ni Ryan. Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin ngayon? Hindi ko siya tiningnan. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa anuman sa buong buhay ko. May mga bagay, Eton, bulong niya, na hindi mo dapat sinusunog. Takot ka lang. At lumakad ako palayo. Pag-akyat namin sa entablado, bumulaga sa akin ang karagatan ng mga ulo. Libo-libo. Sumasayaw, sumisigaw, humihiyaw ng black ashes. Black ashes. Ang spotlight ay parang araw. Ang usok ay parang ulap ng digmaan. Handa ka na ba? Tanong ni Jason sa likod ko. Mas handa pa kaysa kailanman. Nagsimula ang musika. 1, 2, 3 kanta. Lahat ay sumisigaw. Puno ng galit, lakas at ekstasya. Tila wala nang balak huminto ang gabi. Hanggang sa huling kanta. Hinugot ko ang Biblia mula sa backpack. Pinagmasdan ko ito sa ilalim ng ilaw. Ang pabalat ay sira-sira. Ngunit ang loob buo. Tumahimik sandali ang crowd, parang naramdaman nilang may mangyayaring kakaiba. Itinaas ko ito sa ere. Ang librong ito, sigaw ko sa mikropono, ay ginamit sa libu-libong taon para alipinin ang mga tao. Pero ngayong gabi, tayo ang magpapalaya sa ating mga sarili. Sumigaw ang karamihan. Hinugot ko ang lighter mula sa bulsa. Sa unang sirit ng apoy, nagsimula ang apoy sa gilid ng pahina. Ang unang reaksyon. Sigawan. Tuwang-tuwa ang ilan. May nagtataas ng cellphone. May tumatawa. May nagbubuo. Pero lahat ay nakatitig. Sa loob ko, tumibok ang puso ko ng kakaiba. Hindi ito excitement. Parang babala. Isang alon ng lamig ang dumaan sa batok ko. Pero huli na para umatras. At sa sandaling iyon, habang kumakain ang apoy sa papel, may isang tinig ang pabulong na nagtanong sa akin. Sigurado ka bang kaya mong sunugin ang hindi mo naiintindihan? 2 araw bago ang konsyerto sa Sanjiville, Tennessee, nagkakandaw-gaga ang buong crew. Sa loob ng malaking warehouse na ginawang rehearsal hall, paulit-ulit naming tinugtog ang huling kanta, ang mismong awit na magiging hudyat ng ritual. Tumutunog ang bass na parang tibok ng puso ng isang hayop, ang ilaw ay umaayon sa bawat hampas ng drum, at ako, nakatayo sa gitna, hawak ang mikropono na parang sandata. Mas mabilis, sabi ko kay Jason habang tinatamaan niya ang cymbals. Gusto ko pagdating sa dulo, parang sumasabog ang mundo. Tumaas ang kilay ni Ryan. Eton, baka naman gusto mong gawin nating konsyerto, hindi Armageddon. Pareho lang yan, sagot ko, sabay ngiti. Ang gusto ko, kapag natapos ang show, walang makakalimot. Wala. Tahimik si Ryan. Sa mga mata niya, may kung anong lungkot na matagal ko nang napapansin pero hindi ko pinansin. Ilang beses ko na siyang nakitang nakaupo mag-isa sa gilid ng entablado, naglalaro sa gitara habang may sinasabing mahihinang salita na hindi ko marinig. Akala ko noon lyrics lang, pero ngayong gabi, napansin kong parang dasal. Pagkatapos ng ensayo, nag-inuman kami sa dressing room. Si Jason, gaya ng dati, unang nalasing. Eton, man, alam mo bang viral na yung teaser natin, sigaw niya, sabay hampas ng bote sa mesa. 1,000,000 views bago pa tayo tumugtog. Umiti ako. Magiging alamat tayo, Jason. Hindi dahil sa tugtugin natin, kundi sa mensaheng bitbit natin. Anong mensahe? Tanong iyon na umalinggaw sa isip ko pero hindi ko sinagot. Alam kong hindi lang ito tungkol sa musika. Gusto kong may mangyaring kakaiba. Gusto kong hamunin ang kalangitan. May dalang apoy si Eton, biro ni Jason, tumatawa. Mag-ingat ka, Ryan, baka pati buhok mo masunog. Hindi ako natatakot sa apoy, sagot ni Ryan ng malamig. Ang kinatatakutan ko, yung pwedeng mangyari pagkatapos. Natawa ako.
Lagi ka nalang may sermon, Ryan. Dati tahimik ka lang. Dati, tugon niya, sabay lakad palabas ng kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Jason, nakatingin sa pintong sinarhan niya. Kinabukasan, habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa biyahe papuntang Gville, tinanong ako ng aming manager. Sigurado ka ba sa plano mong yan? Alam mo, maraming sponsor ang relihiyoso. Mas maraming manonood ang gusto ng iskandalo, sagot ko. At sa dulo, yan ang bibilangin nila, ang views, hindi ang dasal. Tumango siya, pero halatang kinakabahan. Huwag mong kalimutan, Eton, ikaw ang mukha ng banda. Kung masunog ka, isasama mo kaming lahat. Umiti ako. Ganon naman talaga ang leader, di ba? Laging nauuna sa apoy. Pagdating namin sa Tennessee, sinalubong kami ng malakas na ulan. Ironya, naisip ko. Parang gusto ng langit na pigilan kami. Pero hindi ako umatras. Habang kumakain kami sa isang dinner sa tabi ng highway, biglang nagsalita si Ryan. Eton, gusto kong magtanong, hindi bilang miyembro ng banda, kundi bilang kaibigan. Sige, sabi ko, hindi tumitingin habang nilalaro ang ketchup sa plato. Bakit kailangan mong sunugin yon? Pwede ka namang kumanta, magpa-kontrobersyal, pero yon parang ibang bagay na. Dahil gusto kong tapusin ang kasinungalingan, Ryan, sagot ko, diretso ang tingin. Gusto kong makita kung may tutugon mula sa langit. Gusto kong malaman kung totoo talaga yung sinasabi nilang Diyos. May mas madaling paraan para tanungin siya, sabi niya. Hindi lahat ng sagot na susunog. Tumahimik ako. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil ayokong marinig ang sarili kong alinlangan. Sa loob ng tour bus, habang lahat ay tulog, kinuha ko ang backpack ko. Binuksan ko. Nandoon ang Biblia. Lumang-luma, may amoy ng alikabok at panahon. Binuksan ko sa gitna. May nakasulat sa margin, For Ethan, may the Lord guide your music. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Siguro ang dating may-ari. Pero isang bagay ang nagpaikot sa isip ko, nakasulat ang pangalan ko, kahit mali ang baybay. Pinikit ko ang mata, sinara ko ang libro, at ibinalik sa bag, walang kapangyarihan ang mga salita, bulong ko sa dilim. Lahat yan katang isip lang. Sa umaga, pagpasok namin sa stadium para mag-setup, sinalubong kami ng sigawan ng mga fans sa labas ng gate. May mga bandila, may mga mukha naming nakaprint sa karton, at may isa akong napansin, isang grupo ng kabataang may hawak na mga karatula, Jesus loves even the lost. Nakatitig sila sa amin habang dumadaan ang van. Evangelical siguro, sabi ni Jason, mumisi. Lahat ng lugar may ganyan. Hayaan mo sila, sabi ko. Mamaya, sila rin ang manonood. Kinagabihan, habang sinisikap kong magpahinga sa dressing room, narinig ko ang malakas na ulan sa labas. Humihigop ako ng whiskey nang biglang kumatok si Ryan. Binuksan ko ang pinto. Eton, kailangan nating mag-usap. Ano na naman? Hindi ko na kaya to, ayokong maging parte ng gagawin mo mamaya. Ryan, huwag mong sirain ang gabi. Lahat nakasalalay dito. Hindi mo naintindihan, sigaw niya. Alam mo bang may mga dasal na umiikot ngayon para sa atin? May mga taong nananalangin para sa kaligtasan natin, habang ikaw, huminga siya ng malalim, habang ikaw ay naglalagay ng gasolina sa apoy. Napatigil ako. Gusto kong magalit, pero ang tono niya ay hindi pagtuligsa, parang pakiusap. Lumapit ako sa kanya. Ryan, kailangan kong gawin to, kailangan kong patunayan sa sarili ko na walang kapangyarihan ang Diyos. Na lahat ng ito, tinuro ko ang kisame, ay tahimik lang. Tumingin siya sa akin, basang-basa ng ulan ang balikat. At kung hindi siya tahimik, hindi ko siya sinagot. Inayos ko lang ang aking jacket at lumabas ng kwarto. Pagpasok ko sa entablado, halos madilim pa. Ang mga tekniko ay nag-aayos ng huling kable. Amoy ng kuryente at usok. Sa likod ng mga kurtina, naririnig ko ang dagundong ng libu-libong boses. Parang dagat na humihinga. Lumapit si Jason, pawisan. Ready ka na? Matagal na, sagot ko. Ang apoy, tanong niya, sabay kindat. Hinawakan ko ang zipper ng bag ko at sinilip sandali. Nandoon pa rin ang Biblia. Parang humihina sa loob. Handa na. Pagdating ng signal mula sa stage manager, pumasok ang banda. Sumabog ang liwanag. Tumama sa mukha ko ang init ng spotlight. Umalon ang sigawan. Black ashes! Black ashes!
Itinaas ko ang kamay ko at nagsimula ang unang chords. Ang gitara ni Ryan ay kumakagat sa hangin at ang drums ni Jason ay parang kidlat na walang pahinga. Sa bawat kanta, pakiramdam ko ay lumalalim kami sa isang uri ng seremonyas, hindi para sa Diyos, kundi laban sa Kanya. Next song, sigaw ko. Para to sa lahat ng nagsasabing kailangan nila ng kaligtasan. Tumaas ang mga kamay ng crowd, sumisigaw, sumasayaw. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa loob ng stadium, apoy ang namamayani. Ang ilaw ay pula, parang dugo. Ang usok ay bumabalot sa entablado, at ang ingay ay umaabot hanggang langit. Tumingin ako kay Ryan. Siya ay nakatingin sa akin, walang ngiti, walang galit, parang may alam siyang hindi ko alam. Sa likod niya, si Jason ay nakangisi, abala sa ritmo, hindi alintana ang bigat ng gabi. At doon ko naramdaman, habang papalapit na ang huling kanta, ang kakaibang tibok ng puso. Parang may halong takot at pananabik. Parang may mata na nakatingin sa akin mula sa itaas ng dilim. Last one, sigaw ko, halos hindi marinig dahil sa hiyawan ng crowd. Ito ang kanta na magpapalaya sa inyo. Tumaas ang mga kamay, sabay sigaw. Ang mga mata nila, sabay-sabay na nagliliyab sa pag-asang may makikitang kakaiba. Hinawakan ko ang bag ko sa likod ng amplifier. Sa loob, naghihintay ang lumang Biblia. Mainit ang ilaw, nanginginig ang hangin, at habang hinahawakan ko ang zipper, bigla kong narinig ang tinig ni Ryan mula sa likod ko. Eton, huwag mo yan gawin. Ngunit huli na. Binuksan ko ang bag, hinugot ko ang Biblia. Mula sa liwanag ng entablado, tumama sa akin ang init ng mga spotlight. Ang libo-libong mata ay nakatutok sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong walang makakabalik. Ang hangin sa loob ng stadium ay mabigat, parang may nakababad na usok at sigawan. Libo-libong tao ang naglulundagan, sumisigaw, nagkakagulo sa bawat nota na lumalabas sa mga speaker. Mula sa entablado, tanaw ko ang karagatan ng mga katawan na gumagalaw na parang isang buhawi ng galit at kalayaan. Ilang segundo na lang. Hinawakan ko ang mikropono. Ngayon, sigaw ko, ipapakita natin sa mundo na walang sinuman, kahit ang Diyos, ang maaaring magsabi kung paano tayo mamumuhay. Nagpalakpakan ng crowd. May mga tumili, may mga sumigaw ng "Burn it." Paulit-ulit. Burn it. Burn it. Kinuha ko ang Biblia mula sa bag, mabigat ito sa palad ko, hindi sa timbang, kundi sa kung anong hindi ko maipaliwanag. Ang takip ay balat, may mga gasgas at luma na ang gilid. May marka pa ng tubig. Parang ito'y pinagdaanan na ng maraming ulan, ngunit nanatiling buo. Itinaas ko ito sa itaas ng ulo ko. Tumigil ang banda sa pagtugtog. Lahat ay nakatingin. Maging si Jason ay huminto, nakangiti, habang pinapahid ang pawis mula sa noo. Ang aklat na ito, sigaw ko, ay ginamit upang kontrolin, alipinin, takutin ang milyon-milyon. Pero ngayong gabi, wala na itong kapangyarihan. Tumili ang karamihan. Tumalikod ako sandali upang kunin ang lighter sa amplifier. Kumislap ito sa ilaw. Isang maliit na apoy, tila walang saysay, ngunit sa gabing iyon, ito ang magiging sentro ng lahat. Hinawakan ko ang maselang gilid ng pahina at inilapit ang apoy. Una, wala. Pero nang muling igalaw ang lighter, biglang sumiklab ang sulok ng pahina. Kumalat ang apoy sa gilid, unti-unting kinakain ang salita. Sumabog ang crowd. May sumigaw ng "Iye!" May nagtapon ng kanilang inumin sa ere. May mga teleponong nakaangat, kumukuhang video. May isang lalaki sa hanay ng harapan ang halos lumundag sa tuwa habang binibigkas ang "This is history." Sa likod ko, si Jason ay biglang bumalik sa drums. Malakas. Brutal. Parang gyera. Ang ilaw ay naging pulang-pula, at ang usok mula sa mga fog machines ay lumaganap, dumaan sa paanan namin, parang lumalapit ang impyerno. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaiba. May ilang pahina na hindi nasusunog. Nakahawak ako sa Biblia, pinapaikot ito upang tuluyang lamunin ng apoy, ngunit ilang bahagi ay nananatiling buo. Puting-puti. Hindi nadadapuan ng apoy, kahit paulit-ulit kong pinapadaplisan ng apoy ang gilid. Naramdaman ko ang kirot sa daliri ko, parang may init na hindi nanggagaling sa apoy kundi sa mismong libro. Napabitaw ako saglit. Tumitig ako sa pahina. Hindi ito naapektuhan. Pinulot ko muli. Lumingon ako kay Jason, walang paki, tuloy sa pagbagsak ng drums. Si Ryan? Nakatayo, hawak ang gitara, ngunit hindi na gumagalaw.
Parang estatwa. Nakatitig lang sa akin. Sa gitna ng crowd, may mga nagsisimula ng mapansin. Ang sigawan ay bahagyang humina. Ang ilang tao, hindi na nagsasayawan. May ilan na lumingon sa paligid, may kaba sa mata. Parang may inaasahang pagbabago. At dumating ito. Isang mahina ngunit malinaw na boses mula sa kanan ng entablado. How great is our God, sing with me, how great is our God. Mahinang himig. Tila musika mula sa ibang lugar. Sa una, akala ko ay parte ng sound effects. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko sila, isang grupo ng mga kabataan, mga 5 o 6, nakatayo sa gilid ng crowd, nakataas ang kamay, matay nakapikit, umaawit ng buong puso. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagprotesta. Umaawit lang. How great is our God. Parang may nahulog mula sa dibdib ko. Tinignan ko silang mabuti. Mga ordinaryong kabataan. May suot na simpleng shirt, may ilan ay nakasombrero pa. Walang drama. Walang sayaw. Walang spotlight. Pero ang kanilang awit ay parang humihiwa sa alon ng ingay. Parang espada sa gitna ng kaguluhan. Binaling ko muli ang tingin sa Biblia sa kamay ko. Ang apoy ay patuloy na lumalamon sa ilang bahagi nito, ngunit ang mga pahinang may sulat, tila iniiwasan ng apoy. Nanatiling buo. Ang teksto ay malinaw pa rin. At noon pumutok ang hangin. Biglang bugso. Isang pag-ihip mula sa itaas. Walang halatang pinanggalingan. Wala sa air vents. Wala ring open fan. Pero lumipad ang ilang papel sa entablado, at ang apoy ay halos tumama sa mga speaker. Sumigaw ang isang crew, delikado to. Putna, bulong ni Jason, biglang huminto sa pagtugtog. Patayin yung effects, sigaw ng stage manager. Ngunit ang crowd ay tila lumalabo. Hindi literal, pero parang bumagal ang lahat. May mga nakayuko, may mga tumigil sa pag-record. May isa akong nakita, isang lalaking malaki ang katawan, na nakatayo lang, hawak pa rin ang cellphone, pero nanginginig. At ang kanta. Nagpapatuloy. Name above all names. You are worthy of all praise. Tiningnan ko si Ryan. May luha sa mata niya. Hindi siya umiiyak pero alam mong puno. Tumingin siya sa akin. Walang salita. Ngunit sa titig niya, narinig ko ang tanong, Eton, hanggang saan ka pupunta? Bigla kong naramdaman ang panginginig sa tuhod ko. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat. Parang may humahawak sa balikat ko mula sa taas. Hindi ko makita pero hindi rin ako makagalaw. Lumingon ako sa crowd. May isang babae, matanda, nakatayo sa harapan. May luha sa mata pero nakangiti. Nakataas ang kanyang kamay, parang sinasambit ang isang panalangin na hindi ko marinig. Tapos, isang batang lalaki sa gilid ng crowd ang lumuhod. Walang nagsabi sa kanya. Walang nagtulak. Basta lumuhod siya at tinakpan ang mukha niya. Ang kantang umaalingaw-ngaw ay patuloy na tumatagos. In my heart will sing, how great is our God. Lumunok ako. Pilit kong hinigpitan ang hawak sa mikropono. Tignan nyo, sigaw ko, sinusubukang ibalik ang atensyon. Wala namang nangyayari, di ba? Walang tumugon. Ang sigawan ng crowd ay halos nawala. Tila pinatahimik ng isang hindi nakikitang kamay. Sumigaw muli si Jason, ano to, bro? May problema? Wala. Tugtog lang, sigaw ko. Pero walang gumalaw. At noon, may kulog. Isang tunog na malutong, matalim. Walang ulap sa itaas ng stadium. Walang forecast ng bagyo. Ngunit ang dagundong ay parang bumalot sa buong lugar. May mga sumigaw. May mga tumakbo palabas. Ang ilang kabataan ay napaluhod, parang walang lakas. Ang ilan ay yumakap sa mga katabi nila. Sa gitna ng entablado, naramdaman ko ang init. Ngunit hindi ito galing sa apoy na hawak ko. Mula ito sa paligid, isang presensya. Parang may pumasok sa kalagitnaan namin. Tahimik. Malamig. Ngunit malakas. Tiningnan ko ang Biblia sa kamay ko. Ang apoy ay biglang huminto. Ang gitna ng aklat ay bukas pa rin. May ilang pahinang tinupok na ng apoy, ngunit ang natira ay kumikislap. Hindi sa ilaw ng entablado. May kakaibang liwanag na lumalabas dito. Parang bughaw na apoy, pero hindi nakakasunog. Ang mikropono sa kamay ko ay nahulog.
Tumingin ako sa paligid. Walang gumagalaw. Parang huminto ang oras. At sa sandaling iyon, narinig ko ang sarili kong hininga. Mabilis. Malalim. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Hindi takot na parang multo. Kundi takot na alam mong may mas mataas sa'yo. Hindi ako makapagsalita. Ang buong entablado ay nabalot ng asul na liwanag. Ang crowd ay nanatiling tahimik. Kahit ang mga tekniko sa likod, hindi na gumagalaw. At ang boses sa gilid ng entablado ay muling umawit. How great is our God. Tumingin ako kay Ryan. At sa mata niya, nakita ko ang apoy. Hindi apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng katotohanan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, hawak pa rin ang Bibliyang kalahating sinunog, ngunit buo pa ang gitna. Sa paligid ko, tila nawala ang lahat ng ingay. Ang mga speaker ay nakabukas pa rin, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang drums ni Jason ay hindi na bumabagsak. Ang gitara ni Ryan ay nakabitin na lamang sa balikat niya, hindi na hinahawakan. Ang dating dagundong ng sigawan ng libu-libong tao ay biglang napalitan ng isang uri ng katahimikan na hindi galing sa tao. Hindi ito simpleng pagtigil ng musika. Para bang may kumalabit sa mismong kaluluwa ng lahat ng naroroon. Mula sa harapang hanay, gumalaw ang isang tao. Isang matandang babae. Nakasuot ng puting blusa at mahabang palda, may panyo sa ulo at luha sa mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, itinataas ang dalawang kamay. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lamang siyang lumuluhod at saka tumindig muli, paulit-ulit, habang bumubulong ng panalangin na tila galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makatingin sa ibang direksyon. Para bang ang mata niya ay tumagos sa akin. Parang kilala niya ako, kahit kailan may hindi ko siya nakita. At sa sandaling iyon, parang ako'y naging hubad sa kanyang paningin, hindi ang katawan ko, kundi ang loob ko. Ang puso kong matagal nang pinatigas ng galit, ng bisyo, ng kasikatan. May biglang humikbi mula sa crowd. Isang babae. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang tila isang dagat ng sigawan ay naging dagat ng hikbi. Mula sa likod ng entablado, narinig ko ang malalim na paghinga ni Jason. Bro, anong ginagawa natin? Bulong niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam ang isasagot. Nang tignan ko muli ang Biblia sa kamay ko, nakita ko ang liwanag. Hindi ito liwanag ng apoy na sumisira. Hindi ito liwanag ng spotlight. Isang bughaw na ningning ang lumalabas mula sa mga pahina. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Parang pulso ng langit. Tumayo si Ryan mula sa kinatatayuan niya. Inilapag niya ang gitara sa sahig, dahan-dahan, para bang banal ang lupa. Lumapit siya sa akin, hindi nagsasalita. Ang mata niya ay punong-puno ng luha. Hindi ako makagalaw. Eton, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi mo na kailangang labanan pa. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya. Isang presensya na hindi mo makikita pero ramdam mo. Na para bang lahat ng bagay ay tumigil sa pag-ikot upang makinig lamang sa isang tinig na hindi naririnig ng tenga. Sa kanan ko, lumuhod si Jason, itinupi ang mukha sa mga kamay niya. Para siyang batang walang ideya kung paano magdasal, pero alam niyang kailangan niyang lumuhod. Tumutulo ang pawis mula sa ulo niya, ngunit hindi niya pinapansin. Isang lalaking may tatoo sa liig ang lumapit sa harapan ng entablado. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at sumigaw, patawad. Isang sigaw na parang bumasag sa katahimikan. Kasunod nito, isa-isang sumunod ang ilan sa crowd. May umiyak. May lumuhod. May tumayo at tinanggal ang sombrero sa ulo. Isa-isang inalis ang ingay at pinalitan ito ng dalangin. May batang babae sa gitna ng crowd ang nagsimulang umawit. Hindi ko siya makita pero ang boses niya ay malinaw. Parehong kanta. How great is our God? Paulit-ulit. Maliit. Pero malalim. May isang lalaki sa backstage na kilala kong walang interes sa Diyos. Technical staff. Umiiyak siya, yakap-yakap ang headset. Isa pang babae sa gilid ng entablado ang napaupo sa sahig, hawak ang kanyang dibdib. Walang nagsasalita sa kanila. Walang nagtulak. Pero lahat sila, tila may narinig na hindi ko pa naririnig. Tumingala ako sa kisam ng stadium. Walang ilaw. Walang laser. Walang effects.
Pero may pakiramdam akong may tumitingin mula sa itaas. Hindi bilang panonood lang, kundi bilang isang ama na matagal nang naghihintay na mapansin. Tumingin ako sa kamay ko. Ang Biblia ay hindi na nasusunog. Ang apoy ay wala na, ngunit ang liwanag ay nandoon pa rin. Ang bughaw na ningning ay kumikintab mula sa pahina, hindi sumusunog, hindi nagwawasak, nagliligtas. Hindi ko na kaya. Hinayaan ko ang Biblia na mahulog sa entablado. Tumama ito sa sahig, ngunit hindi ito nasira. Bumukas ito sa gitna. Walang hangin pero kusa itong bumukas. Parang may kamay na umihip sa pahina. Walang salita ang lumitaw sa isip ko, pero ang puso ko ay biglang tumibok ng malakas. Isang tinig. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Lumuhod ako. Hindi dahil sa drama. Hindi dahil sa reaksyon. Kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Narinig ko ang pagkabagsak ng gitara ni Ryan. Isang tunog na nag-echo sa buong entablado. Tumakbo siya palabas ng stage. Walang paliwanag. Basta umalis siya, hawak ang mukha, umiiyak. Ako, naiwan. Nakaluhod. Sa harap ng libu-libong tao, walang sinasabi. Ang mikropono ay patay. Ang spotlight ay patay. Pero ang kaluluwa ko ay parang sumisigaw. Lumingon ako sa matandang babae. Nakapikit siya, umiiyak pa rin. Nakataas pa rin ang mga kamay niya. Parang alam niyang ito ang matagal na niyang ipinagdarasal. Parang hindi siya nagulat. Parang ito ang matagal na niyang hinihintay. Ang crowd ay nananatiling tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi galing sa takot, kundi sa respeto. Respeto sa kung anong hindi nila maipaliwanag, pero alam nilang totoo. At sa loob ko, unti-unti may bumubuo. Hindi galit. Hindi tanong. Kundi pag-amin. Pag-amin na sa lahat ng giyerang pinasok ko, laban sa simbahan, laban sa Diyos, laban sa sarili, wala ni isa ang tunay kong napanalunan. Ngayon, nakaluhod ako, walang hawak, walang kanta, walang ideya kung ano ang susunod. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na kailangang malaman. Nakaluhod pa rin ako sa gitna ng entablado, ang bughaw na liwanag mula sa Biblia ay mahinang kumikislap sa paligid ko. Sa harap, ang crowd ay tila natulala, walang sumisigaw, walang gumagalaw, parang ang buong stadium ay naging isang dambuhalang altar. Tahimik. Ngunit hindi patay. Tahimik na puno ng paghinga ng libo-libong kaluluwa na parang sabay-sabay naghihintay sa isang susunod na himala. At pagkatapos, dumating ito, hindi sa anyo ng kulog o apoy, kundi sa isang simpleng tinig. Isang tinig na walang mikropono. Mula sa itaas, sa isang seksyon ng mga upuan sa kanan ng entablado, tumayo ang isang dalaga. Payat siya, hindi nakabihis pambihira, kundi simpleng blouse at palda. Hawak niya ang isang maliit na Biblia sa kanyang dibdib. At kahit walang sound system, kahit walang speaker o spotlight na nakatutok sa kanya, narinig ko siya. Narinig naming lahat. Bukas pa rin ang mga kamay ni Jesus para sa bawat isa sa inyo rito. Tila may malambot na pag-iling sa hangin. Ang mga salita niyang iyon, animoy naglakbay ng direkta mula sa kanyang dibdib papunta sa puso ng bawat isa sa amin. Walang mikropono. Walang sinigawan. Pero ang tunog ng boses niya ay parang mula sa itaas. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko siya kilala. Wala siyang badge. Hindi siya parte ng show. Pero ang mga mata niya, para bang may hawak siyang liwanag na matagal nang nawala sa mundo. Pwede pa rin kayong bumalik. Hindi pa huli ang lahat. Ang dugo ni Kristo ay sapat kahit gaano karumi ang kamay mong humawak sa apoy. Isang lalaki sa gitna ng crowd ang napaupo. Isa pa ang napahawak sa kanyang ulo. Ang iba'y nagsimulang tumulo ang luha, walang iniinda kung nakikita sila ng mga katabi nila. Sa likod ko, narinig kong bumagsak ang drumsticks ni Jason sa sahig. Tumunog ito ng matalim at kasunod ay ang tunog ng isang taong humahagulgol. Hindi ko na to kaya, eton, bulong niya mula sa likod ko. Parang may bumubunot ng kaluluwa ko sa loob. Tumayo akong dahan-dahan, ngunit ang mga binti ko'y mabigat, parang may tanikala. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng damdaming matagal ko nang itinulak palayo. Tumayo ako, o pilit na tumayo. Kinuha ko ang mikropono mula sa sahig, sinikap kong ibalik ang kontrol. Kailangan kong patunayan na ako pa rin ang leader ng bandang ito. Ako pa rin si Eton Parker. Ako pa rin ang tinatawag ng mga tagahanga.
Ako pa rin ang lalaking kayang magsunog ng kasinungalingan. Itinaas ko ang mikropono. Pero walang lumabas. Walang tunog. Sinubukan kong sumigaw, tingnan nyo. Isa lang yang palabas. Walang boses. Isinaksak muli ng teknisyan ang cable, sinenyasan akong magsalita ulit. Wala tong kapangyarihan, sigaw ko, pero walang sigaw ang lumabas. Ang tinig ko'y naglaho. Hindi literal. Tila kinain ng hangin. O bakit sadyang walang gustong makinig? At habang nakatayo ako roon, isang pamilyar ngunit matagal ng tahimik na boses ang lumitaw sa loob ko. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Muli. Mas malalim. Mas malambing. Mas totoo. Hindi ako tumigil na mahalin ka kahit sa bawat kantang isinulat mo laban sa akin. Kahit sa bawat gabing tinawanan mo ang mga naniniwala. Kahit sa bawat pagkakataong sinubukan mong sunugin ang aking salita. Hindi kita iniwan. Napakapit ako sa dibdib ko. Hindi sa puso ko, kundi sa gitna, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat, parang may lumang pader na biglang bumigay. Umiling ako. Hindi. Ayaw kong umiyak. Ayaw kong bumigay. Ayaw kong makita nila ng libu-libong tagasunod ko na ako'y marupok. Ngunit hindi ko na napigilan. Isang mainit na luha ang bumagsak sa pisngi ko. Sumunod pa ang isa. Hanggang sa naghilamos ang buong mukha ko sa sariling luha. Lumingon ako sa crowd. Hindi na sila fans. Hindi na sila audience. Para silang mga kaluluwang sabay-sabay na hubaran ng yabang at ingay. At ang dalaga sa taas. Nakatayo pa rin siya, hawak ang Biblia sa dibdib. Nagpatuloy siya, walang kasalanang hindi kayang patawarin. Walang pagkalalim na hindi kayang sagipin. Sa wakas, tumulo na rin ang luha ni Jason. Nakaupo na siya sa tabi ng drum set, walang pakialam sa spotlight. Anong ginagawa natin? Eton, bulong niya, halos hindi ko marinig. Ako? Hindi ko na alam. Tumingin ako sa langit. Hindi ko makita ang mga bituin. Pero parang nakatingin sa akin ang langit mismo. Hindi galit. Hindi nagtatanong. Hindi nanunumbat. Nakatingin lang. Taimtim. Matagal. At sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pag-iyak ng marami, narinig ko muli ang boses sa loob ko. Mas malinaw na ngayon. Hindi mo kailangang maging Diyos, Eton. Sapagkat matagal na akong Diyos, at hindi ko kailanman kinalimutan ang pangalan mo. Lumuhod ako, hindi na para sa eksena. Hindi na para sa kahit na sinuman. Lumuhod ako dahil wala na akong dahilan para tumayo. Bumagsak ang mikropono mula sa kamay ko. Narinig ko ang maliit na tunog ng pagkabasag ng silence. At sa sandaling iyon, ang buong stadium ay napuno ng paghinga ng kalayaan. Hindi sigawan. Hindi palakpakan. Kundi paghinga. Ang uri ng paghinga na ginagawa ng isang tao matapos maligtas sa pagkalunod. Tumayo ang isang lalaki sa crowd at inilagay ang kamay niya sa balikat ng katabi. Walang sinabi. Pero ang simpleng galaw na iyon ay sapat na upang magsimula ng panibagong alon ng mga yakap, mga pag-iyak, mga panalangin. Sa dulo ng entablado, may lumapit na bata, baka 12 o 13, tumayo sa harap ng apoy na bumalot sa Biblia, ngunit hindi siya nasaktan. Tumingala siya, sumandal sa hangin, at bumulong, salamat. Hindi ko alam kung kanino siya nagpapasalamat. Pero naramdaman ko, ako rin ay kailangang magpasalamat. Lumingon muli ako sa dalagang babae sa taas. Sa wakas, tumigil na rin siya sa pagsasalita. Hindi dahil natapos na ang mensahe. Kundi dahil sapat na. Bumalik siya sa kanyang upuan, dahan-dahan, parang isang anghel na bumabalang sandali upang magsalita sa lupa. At ako'y tuluyan ng nawasak. At doon, sa gitna ng entablado, sa harap ng libo-libong dating mga tagahanga, ngayon ay mga saksi, ako'y nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa wakas sa unang pagkakataon sa buong buhay ko. Naramdaman kong mahal ako ng Diyos. Ang entablado ay tila hindi na entablado. Ang mga ilaw, na dati ginagamit para magpakitang gilas, ngayon ay nakababa. Ang mga speaker ay patay. Walang riff, walang beats, walang laser. Isang payak na liwanag na bughaw ang nakasentro sa Biblia, na nakabukas pa rin sa gitna ng sahig. Hindi ito gumagalaw kahit papatuloy na umiihip ang hangin sa loob ng stadium. Para bang pinoprotektahan ito ng isang puwersa na higit pa sa pisikal.
Ako'y nakaluhod, walang sinasabi, walang galaw, pero sa loob ko'y may bagyong hindi mapigilan. Pumikit ako. At sa dilim ng aking sariling paningin, muling bumalik ang tinig. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Hindi mo kailangang labanan ako. Wala ka nang kailangang patunayan, anak. Isang panginginig ang dumaan sa aking mga kamay. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang dambuhalang puso. Ang bawat tunog ng hinga ng mga tao sa paligid ko ay tila tibok ng buhay na sabay-sabay na muling nagising. Mula sa crowd, isang lalaki ang lumuhod. Sumunod ang isa pa. Isang babae ang napaupo, tinakpan ng mukha at nagsimulang manalangin. Hindi ito sabay-sabay. Isa-isang pinupukaw. Parang domino. Hindi dahil sa show, hindi dahil sa drama. Kundi dahil sa presensya. Ang presensyang iyon narito. Sa harap ko, sa sahig ng entablado, ang bughaw na liwanag ay dahan-dahang naglalaho. Hindi parang ilaw na pinapatay, kundi parang apoy na bumabalik sa langit. At sa bawat pagluwag ng liwanag, isang kapayapaan ang bumabalot sa akin. Nagsalita ako, mahina, halos bulong. Kung totoo kaling. Tumigil ako. Kinagat ko ang labi ko. Ang lalamunan ko'y tuyo, ang mga mata ko'y namamaga sa pagluha. Kung totoo ka, wala na akong lakas para labanan ka. At bago pa man sumara ang bibig ko, isang matinis ngunit malalim na tunog ang umalingaw-ngaw. Kulog. Isang kulog na hindi inasahan sapagkat malinaw ang langit sa itaas. Walang ulap. Walang ulan. Walang dahilan. Ngunit ang kulog ay naroon. Dumagundong ito mula sa taas, tila bumaba ang langit mismo upang pakinggan ang mga salitang iyon. Nag-react ang crowd. Ang iba ay napayakap sa katabi nila. Ang iba'y napaluha. May mga umangat ang kamay, parang sumasambit ng isalamat kahit walang salita. Tumigil ako sa paghinga. Sa harap ko, ang Biblia, ang parehong aklat na sinikap kong sunugin, sirain, pagtawanan, ay tila hindi tinamaan ng anumang pinsala. May sunog ang gilid. May usok sa paligid nito. Ngunit ang pahinang nakabukas buo. At hindi lang buo. May liwanag na unti-unting lumalabas mula rito, hindi na bughaw kundi puti. Isang liwanag na walang init pero may bigat. Isang liwanag na hindi masilaw pero hindi mo rin kayang tingnan ng diretsyo. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig. Sa paligid ko, ang mga tao'y halos lahat ay nakaluhod. Iba-ibang edad, iba-ibang itsura, pero iisa ang ekspresyon, pagkabigla, pagsuko, pagsamba. Hinakbang ko ang isa kong paa palapit sa Biblia. Hindi ko alam kung bakit. Marahil gusto ko lamang muling makita kung totoo ang lahat ng ito. O baka gusto kong hawakan muli ang bagay na minsang pinagtangkaan kong sunugin. Yumuko ako. Lumuhod muli. At sa harap ng libu-libong mata, itinapat ko ang mukha ko sa pahinang nakabukas. Nakita ko ang mga salita. Malinaw. Walang punit. Walang abo. At kahit hindi ko agad maunawaan ang buong bersikulo, ang mga salitang tumatak sa isip ko ay tila binulong ng langit. Ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng dilimdi. Hindi ko alam kung saan sa Biblia yon matatagpuan. Pero iyon ang bumungad sa akin. Hinawakan ko ang gilid ng aklat. Mainit hindi sa balat kundi sa espiritu. Parang hawak ko ang puso ng Diyos. Naramdaman kong bumukas ang labi ko. Walang rehearsal. Walang script. Walang planong publicity. At sa isang tinig na basag sa luha, ngunit buo sa katotohanan, sinabi ko sa mikropono. Si Jesus ay totoo. Walang musika. Walang padagdag na ilaw. Walang confetti. Ngunit sa sandaling iyon, ang buong stadium ay tila pumutok. Hindi sa ingay kundi sa luha. Sa mga braso na sabay-sabay na umangat. Sa mga puso na sabay-sabay na bumigay. Sa mga tinig na sabay-sabay na nanalangin. Sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig kundi pag-iyak. Totoong pag-iyak. Iyong mula sa pusong matagal ng tuyo. Si Jason ay lumapit sa akin, nakaluhod din yumuko siya at bumulong, patawarin mo ako, Diyos. Ilang beses niya itong inulit habang niyayakap ang sarili niyang dibdib. Si Ryan, bumalik sa entablado, hindi na umiiyak ngunit nakangiti. Ang mukha niya ay parang bata. Parang pinatawad siya ng ama na akala niyang matagal na siyang tinalikuran. Mula sa crowd, may isang batang lalaking sumigaw, ako rin. Gusto ko si Jesus. Sumagot ang isa, ako rin.
Isa pa, patawarin niyo ako. Hanggang sa ang bawat hanay ay naging bahagi ng isang simula. Hindi ng konsyerto. Hindi ng kanta. Kundi ng pagbabalik. Ako, na tinawag nilang hari ng rebelyon, tumingin sa langit, at sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang magtanong. Alam ko na ang sagot. Si Jesus ay totoo. At totoo rin ang pag-ibig niya sa isang katulad kong matagal nang nagtatago sa likod ng ingay. Sa araw na sumunod sa gabing iyon, habang ang mundo ay patuloy sa kanyang abalang ritmo, isang lungsod sa Tennessee ang nagising na parang may bumisita mula sa langit. Hindi ito isang ordinaryong umaga. Sa labas ng hotel kung saan kami pansamantalang tumuloy, may mga reporter, may mga tagahanga, at may mga taong tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang parehong Bibliang muntik ko ng sunugin, habang umiikot sa liye ang mga headline. Himala o insidente. LA tagapanood, naniniwalang nakasaksi sila ng kakaibang kapangyarihan na si konsyerto ng Black Ashes. Musikero lumuhod dari harap ng libu-libong mie, Jesus lay totoo, anya. Tinig ng dalaga walang mikropono, umalinggaw-gaw at stadium, sino siya? Pinatay ko ang AC, hindi ko kailangan ng media para sabihin sa akin kung ano ang totoo. Naramdaman ko ito. Ako mismo ang nakaranas. Ang taong si Eton Parker na dating sumisigaw laban sa Diyos, ngayon ay tahimik, nagmumuni-muni, at naghahanap ng direksyon. May kumatok sa pinto. Si Ryan. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa akin, hawak ang isang supot ng kape at ilang piraso ng tinapay. Hindi ko alam kung may gana ka pang kumain, anya. Pero naisip kong baka kailangan mo ito. Umiti ako. Salamat. Umupo siya sa silya sa tapat ng kama. Pareho kaming tahimik. Wala ni isa sa amin ang gustong banggitin ang eksaktong nangyari. Parang masyado itong banal para sayangin sa ordinaryong pag-uusap. Sa wakas, siya na ang nagsalita. Alam mo bang lumaki ako sa simbahan? Tumango ako. Naalala ko, nabanggit mo minsan. Kada linggo, nandoon kami ng pamilya ko. Kumakanta ako sa youth worship team. Pero noong pumasok ang high school, tinawanan ako ng mga kaibigan ko dahil sa pananampalataya ko. Unti-unti kong iniwan ang lahat. Tumingin siya sa akin, seryoso. Pero kagabi para akong sinampal ng Diyos. Sa harap ng libu-libong tao. Hindi ko siya tinanong kung anong balak niya. Ramdam ko ang bigat sa loob niya. Ramdam ko kasi pareho kaming nasa harap ng parehong tanong. Paano mo sisimulan ang buhay kung binuwag mo ang sarili mong pagkatao sa harap ng lahat? Ilang araw pa ang lumipas. Nagtungo ako sa Nashville, sa isang lugar na hindi ko akalaing pupuntahan ko, isang maliit na evangelical church sa tabi ng grocery store. Walang malaking signage. Walang smoke machine. Walang knee walls. Ngunit sa loob, may katahimikang hindi ko naramdaman kahit sa pinakasikat naming mga gig. Welcome, bati sa akin ng isang matandang pastor, may maamong mukha at maputing balbas. Hindi siya nagtaka nang sabihin ko kung sino ako. Ngumiti lang siya at sinabing, kahit si Saul ay naging si Pablo. Nagsimula akong dumalo tuwing linggo. Sa una, ako lang sa pinakalikod. Wala akong gustong kausapin. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong may mga bata sa simbahan na nilalapitan ako. Sir Eton, ikaw po ba yung nasa konsyerto? Tanong ng isang teenager, kinikilig. Dating ako yon, sagot ko. Ngayon, gusto ko lang malaman kung sino talaga ako. Isang araw, habang papalabas na ako ng simbahan, may lumapit na lalaki, mga nasa 30. May tattoo sa leg at scar sa pisngi. Pare, sabi niya, wala akong plano noong gabing yon kundi tumira ng drugs at patayin ang sarili ko kinabukasan. Pero nagpunta ako sa konsyerto dahil gusto kong may marinig na malakas bago matapos ang lahat. At ngayon, humina siya ng malalim, nagbago ang plano ko. Kasi narinig ko ang tinig ng Diyos. Tumango ako, halos maluha. Hindi ikaw lang, sagot ko. Ako rin. Sa mga susunod na linggo, sinubukan kong makipag-ugnayan kay Jason. Wala. Hindi sumasagot. Hanggang isang araw, dumating ang email. Eton, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gabi-gabi akong binabangungot. Hindi sa konsyerto, kundi sa buhay na tinakbuhan ko. Nagsimula akong magbasa ng Bible. Hindi ko maintindihan lahat, pero may kapayapaan. Kung totoo ang Diyos, sana patawarin niya ako.
Kung totoo ka, sana magkausap tayo muli. Sinagot ko siya agad. Sinabi ko kung nasaan ako. Sinabi ko kung ano ang ginagawa ko. Sinabi ko rin na ang Diyos na nakita namin ay hindi Diyos ng parusa, kundi ng pagbabago. Kung kaya niya akong tanggapin, isinulat ko, kayang-kaya ka rin niyang yakapin. Unti-unti, nagsimula akong ibahagi ang kwento ko. Hindi sa entablado, kundi sa mga maliliit na grupo. Sa mga kabataan. Sa mga musisyan na nawawala sa sariling tunog. Sa mga lider na napagod sa pagtatago ng kanilang kahinaan. Isang gabi, tinawagan ako ng dating producer namin. May offer, Eton. Comeback tour. Triple ang dati mong bayad. Magkaiba ang tema, pero ikaw pa rin ang bida. Napahina ako ng malalim. Salamat, sagot ko. Pero may bago na akong entablado. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako nagtatanghal. Ngayon, nagsisilbi na lang ako. Tahimik sa linya. At kung kailan ka ready, dagdag ko, may kwento akong gusto mong marinig. Mula noon, hindi na ako bumalik sa dati kong pagkatao. Mahirap. May mga araw na gusto kong sumuko. May mga gabi na tinutukso akong bumalik sa luma kong mundo. Pero sa bawat pagtutok ko sa pahina ng Biblia, naririnig ko ang parehong tinig. Hindi kita iniwan. Hindi kita kinalimutan. Namatay ako hindi para sa mabubuti, kundi para sa mga gaya mo at gaya nila. Isang beses, habang naglalakad ako palabas ng isang pagtitipon ng kabataan, may lumapit na bata, nakasuot ng hoodie, mahiyain. Sir, tanong lang paano mo nalaman na totoo si Jesus? Tinapik ko siya sa balikat. Dahil kahit ako, na sinubukang sunugin ang kanyang salita, hindi niya ako hinayaang mawala. Lumayo siya na tila nag-iisip ng malalim. Ako naman, naglakad pa unti-unti, dala ang Bibliang minsang muntik ng maging abo. Ngunit ngayon, ito na ang apoy na nagbibigay ng liwanag sa akin. Hawak ko pa rin ang Bibliang iyon. Nasa ibabaw ito ng maliit na mesa sa tabi ng bintana sa aking silid. Hindi ko ito isinara mula noong gabing iyon. Ang mga gilid nito ay sunog, ang ilang pahina ay may marka ng abo, at sa loob, may mga tuldok ng luha na hindi ko na matutukoy kung alin ang akin, alin ang sa iba. Ngunit buo ito. Buhay. Sa tuwing titignan ko ito, napapaalala sa akin na ang Diyos ay hindi kailanman tinakot ako para maniwala. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako pinahi. Sa halip, hinintay niya ako sa entablado ng sarili kong kayabangan, at doon, habang ang spotlight ay nasa akin, siya ang humakbang pasulong, tahimik, mapagpakumbaba, at totoo. Nagsimula akong magbasa ng salita araw-araw. Hindi bilang gawain, kundi bilang pagkain. May mga bersikulo na tumama sa akin, pero may isa na hanggang ngayon, binabalik-balikan ko, sapagkat parang isinulat ito para sa akin. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at masigla, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga kalamnan. Ito ay isang hukom ng mga intensyon at iniisip ng puso. Sa unang basa, parang malalim. Parang theological. Pero sa puso ng isang dating rebelde, ito'y naging salamin. Nagsulat ako ng tala tungkol dito sa likod ng Biblia. Sinubukan kong sunugin ka. Pero ako ang tinupok mo. Iyon ang katotohanan. Hindi ko kailanman nawasak ang salita. Ako ang nawasak sa harap nito. Hindi ko ito natalo. Ako ang bumigay. At sa pagbagsak kong iyon, doon ako sinimulang buuin. May mga kumukuha pa rin ng litrato sa akin minsan. May mga bumabati, nagpapakuha ng selfie. Pero kapag tinatanong nila kung ako pa rin ba si Eton Parker ng Black Ashes, sinasabi ko, hindi na. Ngayon, anak na lang ako ng Diyos. May mga hindi naniniwala. May mga nagsasabing ito'y publicity stunt. May mga nag-aalangan. Pero wala na akong kailangang patunayan. Dahil hindi nila nakita ang nakita ko. Hindi nila narinig ang tinig na bumalot sa akin sa katahimikan ng libu-libong boses. Hindi nila naramdaman ang apoy na hindi nanunog kundi nagpapalaya. Isang hapon, habang nagbabahagi ako sa isang grupo ng mga kabataang musisyan, may isang babae ang nagtanong. Eton, kung may isang bagay kang babalikan, anong bahagi ng buhay mo ang babaguhin mo? Tumawa ako. Saglit. Ngunit seryoso kong sinagot. Wala. Nagulat sila.
Dahil kahit ang mga pagkakamali ko, ginamit ng Diyos para dalhin ako sa Kanya. Tumahimik ang grupo. Isang binata ang napaluha. Iba-iba kami ng landas, pero iisa ang tawag. Ang pag-ibig. Wala kang pwedeng gawin para makamit ito. Pero mas lalo, wala kang pwedeng gawin para mawala ito. Kapag sinubukan mong lumayo, susundan ka niya. Kapag sinubukan mong sunugin ang kanyang salita, ipapakita niyang hindi papel ang bumubuhay sa mga pahina, kundi ang mismong hininga niya. Kapag sinubukan mong kalimutan siya, hahanapin ka niya sa alikabok ng iyong kaluluwa. At kapag naubos na ang lakas mo sa paglaban, nandoon pa rin siya. Hindi para husgahan, kundi para yakapin ka. Para ipaalala sa iyo na kahit kailan, hindi mo nawala ang halaga mo sa kanya. Kaya kung naririnig mo ako ngayon kung nasa punto ka ng pagsuko, o pagdududa, o paghihimagsik, gusto kong sabihin sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Buhay ang salita. Masigla. Umaabot. Sumusugat hindi para saktan, kundi para gamutin. Tumatagos hindi para sirain, kundi para tanggalin ang lahat ng hindi totoo. Ang apoy na nagliwanag sa Biblia kong ito ay wala na sa labas. Nasa loob na. Sa puso ko. At bawat araw, pinapaalalahanan ako nito. Hindi ako iniwan ng Diyos. At hindi ka rin niya iiwan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi ko gustong iwan ka lang ng inspirasyon. Gusto kong anyayahan kang manalangin. Hindi kailangan ng magarbong salita. Hindi kailangan ng mikropono. Ang kailangan lang ay bukas na puso. Kung gusto mong makilala ang Diyos na umabot sa akin sa gitna ng aking kahihiyan, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, salamat sa hindi mo ako iniwan. Patawad sa lahat ng pagkakataong sinubukan kong lumayo, tumanggi, at saktan ang iyong puso. Naniniwala akong ikaw ay totoo. Tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Gamitin mo ang kwento ko para ipakita ang kabutihan mo. Mula ngayon, hindi na ako lalaban, magpapasakop na ako. Amen. At ngayon, bago matapos ang lahat, gusto kong sabihin sa iyo, kung walang ibang nagsabi nito sa buong buhay mo, ito na. Mahal ka ng Diyos. Wala kang pwedeng gawin na kayang alisin ang pag-ibig niya. Walang layong hindi niya kayang abutin. Walang pusong masyadong para ayusin niya. Buhay ang salita. At kapag nagsimula itong magsalita sa iyo, huwag mo na itong patahimikin. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.